atin naman pong attorney on call. Makakasama natin dito sa studio sa legal expert na si Attorney Alvin Zamora. Narito rin po ngayon si Attorney Cherry Canda Melodias, ang direktor naman ng DILG Manila. Tutulungan po nila tayo para ma-resolve naman ang problema ni Miguel. Di niya tunay na pangalan, nakasama rin natin ngayong hapon at yan ho ay may kinalaman sa Bangayan naman. Umabot na raw kasi sa pisikalan. Narito po ang report. Bawat araw nangangambang lubas ang bahay ang 40 anyos sa si Aya, hindi niya tunay na pangalan. Mismo ang kapitbahay at bayaw kasi niyang si Lando, hindi rin tunay na pangalan, sinasaktan daw sila. Sinampal niya ako. Saka yung anak kong isang na lalaki, sinakal niya sa kanya ginudo. Unahin po muna natin siyempre tanungin si Attorney Alvin ukol sa kaso naman nitong magkakapatid. Uso-uso yata yung mga magkakapatid nag-aaway dahil sa ari-arian, sa pera. Ano ho ba ang magiging patakaran ba ng ating batas? Halimbawa, sa magkapatid. Magkapatid yan di ba? Pag nagdemandahan, paano ho ba yung proseso niyan? Depende kasi sa magiging kaso. Meron tayo merong pag-aaway na umabot sa slight physical injuries. Ayun, katulad nung sa kanila ho. Merong murder. So, yung kasi mga away ng mga magkakapatid, especially kung nakatira sa parehas na barangay, yes. Dinadaan muna natin yan sa barangay bago paila ng action sa piskal. Yes. So, depende talaga sa isasampa nung nagre-reklamong kapatid. Depende sa reklamo. Yung sinasabi pero marami ho bang mga nagkakatuluyan na talagang nagsasampahan kahit magkapatid? Kaya nga pinadadaan ngayon sa barangay, ayon doon sa local government code, is para magkaroon ng conciliation between family members. Yes, para hindi na umabot ng korte. Pero despite that, attorney, sa inyo pong knowledge, marami rin hubang mga magkakapatid talaga ang nagtutuloy-tuloy hanggang korte po ang reklamo? Kadalasan pinag-aaway pagka-property. Okay, talagang minsan hindi ho talaga nagkakaintindihan na sila lang mismo, nag-uusap na lang sana sa pamilya. That's not the case. Yung sa inyo po, Ma'am Cherry, yung paglapit ho sa women's desk, meron doon kasing pananakit, ano ho ba yung ating maipapayo? In general na lang po tayo, as with regard to this. Kasi ganito, pumunta sila sa women's desk, tapos something happened between the brothers. Okay. Tapos po, ang sinabi nung PNP natin sa women's desk na bago natin isampa yung kaso, pumunta muna kayo sa barangay para dumaan ng conciliation. Under the katarungan... Sino ho ang nasaktan? Bakit women's desk? Ang sinabi po, yung asawa at saka yung anak. Okay. Pero ang nag-aaway yung magkapatid. Okay, so sinaktan nung lalaki, yung bayaw. Yung bayaw. Oo, basta nag-aaway yung mga lalaki, nasaktan yung asawa ng at pati yung anak. Ngayon po, sinabi nung nasa women's desk, sinabi nung ating PNP na bago po tayo magsampa ng kaso, dumaan po tayo sa barangay. Tama naman po yun. Kasi under the Katarungan Pambarangay Law, yung RA 7160, kailangan pong dumaan talaga ng barangay. Okay, so ano hong update natin? Nagawa ba ng pamilya yon? Nagawa po ng pamilya, kaya nga lang po, nung ipa-file na nila yung kaso, kasi nga hindi sila nagkasundo, nung ipa-file na nila ng kaso, hindi lang ma-ipa-file kasi ang nakalagay dun sa certification to file action, qualified theft. Oh, okay. Yun yung problema nila. So, ang gusto nilang i-file, child abuse. Ayun. Sa barangay naman po, it is not the barangay that determines the case to be filed. Okay. Ang complaint po, supposedly, it is the allegations in the complaint that determines kung ano yung kaso na ipafile so, sa korte. In other words, hindi ho pwedeng mag-proceed, dahil iba yung nirereklamo nila dun sa nakalagay dun sa isinampa. Opo. Pero nung kinausap ko rin po kasi yung chairman, kung ano ba talaga yung nangyari. Sabi niya, ma'am, meron po kasi talaga silang complaint. Okay. Tapos, something to do with property. Doon po kami nag-base. Sabi ko na lang, chairman, yung certification to file action, tanggalin nyo na lang po yung qualified theft kasi hindi naman yung required. Ang nagde-determine kasi ng mga kaso na ipa-file natin sa korte yung fiscal. Okay. So, depende sa complaint. So, attorney, ano ho mapapayo nyo dito sa kaso po ni Miguel?
nung sinabi nilang nagbigay ng certification na for qualified theft, which is not the case, siguro ayusin lang yung certification kung talagang gusto nilang ituloy yung kaso, kung desidido sila. Tapos, lumapit sila sa isang public attorney's office o isang abogado para mai-prepare yung kanilang reklamo. Alright. So malinaw ho yan, ano? Sinusubukan din kasi natin matawagan itong si Miguel para makunan pa ng iba pang detalye. Pero hindi ho natin siya ngayon makontak pa. Subalit, Miguel, kung ikaw ay nanonood, ayan ang mga payo sa iyo ng mga eksperto at hopefully, no, dito naman sa On Call ay magkaayos na lang kayo bilang magkapatid at hindi na sana humantong pa sa anumang awayan sa korte. Maraming salamat po muli sa inyo, Attorney Alvin and Miss Cherry, sa inyo pong expert advice sa amin dito sa On Call. Samantala, katulad nga po ng nabanggit ko kanina, patuloy po namin kinukuha ang panig naman ng barangay chairman na hindi umano tumugon na maayos ang reklamo nitong si Miguel. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin po sila nagpapaunlak ng panayam sa amin dito sa On Call. Samantala, sasamahan pa rin po tayo hanggang mamaya ni Attorney Alvin Zamora para sa ating Attorney On Call dito po sa ating programa ngayong hapon. Handa pa rin po sumagot sa inyong mga tanong si Attorney Cherry Canda Melodias ng DILG naman. So, antayin lang po namin yung inyong mga katanungan. Sila ho ay mag-aantabay rin dito.